Tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, alam nyo, bagamat pwede nating sabing napakababaw, katawa-tawa, no? Pero ito po talaga dito tayo dinadala ng mga kalaban natin eh. Yung obvious na joke po ni Tatay Digong para matawa. Kinakailangan po ipaliwanag natin sa kanila, no? Nagjo-joke si Tatay Digong para matawa yung audience. Pero sineryoso po nila, no? Nagsampa po ng reklamo ngayon sa DOJ ito pong si General Torre dahil po sa very obvious na pagpapatawa ni Tatay Digong. Kinakailangan pong i-stress sa mga tao na to na joke. Talagang no, sa kawalan po na may pagmamalaki ng mga senatoriables, sa kawalan po ng maibabanat ng totoong maibabanat sa mga Duterte, talagang tinilad-tilad yung hindi ko po, napakababaw na po ng ating pamahalaan. Patulan nyo yung joke. Sabi, patulan, kasuhan o sampahan na reklamo. Pero sa isang banda naman po, barado naman po sa NBI. Kaya nga po, it's between General Torre versus NBI. Yung NBI po, binara po yung mga congressman na nananawagan. Tandaan po ninyo ang original po na pinananawagan po ng mga congressman ay magkaroon po ng magkaroon po ng investigasyon yung NBI. Yung NBI po yung gusto nilang mag-imbestiga. Di po ba? Nangyari na to na masyado pong ginawa ng issue itong pagbibiro ni Tatay Digong. Sa NBI naman po, binara naman po ng NBI yung mga congressman na gustong paimbestigahan itong pagbibiro ni Tatay Digong. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita na kaugnay po niyan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Dito muna tayo sa mga maliliit na bago tayo pumunta dyan sa ating main topic. Okay. Ito po, the decline of Sara Duterte's 32 million supporters. Totoo po ba na nabawasan na po yung 32 million? Malamang kasi hindi lang naman po supporter ni BP Sara yung bumoto sa kanya, di ba? Meron din pong supporter si BBM. Talagang makakabawas po yan dahil alam naman na po natin yung unit team. Ginagawa nilang issue na hindi na raw 32 million yung supporter ni BP Sara, nabawasan na raw yan. Naniniwala naman tayo doon. Kaya nga sa tansya ko, 31 million na lang. Dahil nabawas na yung 1 million na suporta ng mga loyalista. 1 million. Kung kayo kinakantsawan nyo kami na 5 million lang o 3 million lang, kayo naman 1 million lang kayo. Yan ang katotohanan. Kami matatalo lang, no? Mananalo lang kayo kung yung mga Duterte supporters ay hindi magsusolid ng mga Duterte senators. Kung may nag-agam-agam po kami, kung nagtagumpay po yung mga taong nananawagan na wag kaming mag-straight, no? Kumbaga, ang magpapasya lang po ng ikapapanalo natin at ikatatalo, tayo din. Naintindihan? Okay. Punta po tayo dito sa ilang maliliit na balita. Ito po. Ngayon na naman po, matapos po mag-ingay na mangantsaw itong si Larry Gadon. Matapos pong kantsawan niya yung na tayo ay kokonti lang. Ito na naman po yung bagong pahayag ni Gadon, no? Dapat daw po mag-resign na si BP Sara para makatakbo pa
no, makatakbo pa raw sa 2028 at dahil gusto niya raw ilang paso. Alam mo, Gadon, sino ka naman para sundin na mag-resign? Binoto yan ng 32 million. No? Binoto po yan ng 32 million. Hindi ikaw ang magpapasya kung magre-resign siya o dapat. Napakahina naman ang kaso nyo. Ha? Gusto nyo lang yan na palabasin na mag-resign. Mahina yung kinaso nyo. Actually, wala naman talagang katotoran yung mga kinaso nyo kay BP Sara. Hindi po mai-impeach si BP Sara dahil lamang, no, sa mga nireklamo nyo na conditional. Si Enrile na nga nagsasabi. Kung ang number 1 na kinaso nyo ay may kinalaman dun sa sinasabi ni BP Sara na pag siya ay natigok, si Enrile na mismo, legal counsel ng Pangulo ng Pilipinas ang nagsasabi na walang kaso yan dahil yan ay conditional. Naintindihan mo? Yun ang pinakamalakas nyo dahil lalo kayong walang kaso sa confidential fund. Ang batayan nyo, COA. Hindi pa po final yung COA. Tapos magre-resign? Uto-uto ba yung mga Duterte? Wala bang utak yung mga Duterte na marami po yan dito sa atin na, Boss Buds, bakit nga hindi nila mag-resign para makatakbo sa 2028? Utot nyong lahat. Bakit magre-resign yan? Binoto yan bilang Vice President. Ang magpaparesign lang si Gadon, hindi niya nga maipanalo sarili niya. Hindi niya nga maipanalo sarili niya, pakikialaman niya yung boto ng 32 million. Hindi ubra yan, di ba? Okay. Kaya yan, hindi uto-uto ang mga Duterte at ikalawa, sino ka para utusan si Sara Duterte na mag-resign? Actually, yung pinag-resign nyo si BP Sara na bilaukan kayo lahat di ba? Nung pinag-resign nyo si BP Sara, doon nyo na-realize na magagalit yung mga tao. Yan nga, kailan ba nagkaroon ng mga malalaking Kailan nagkaroon ng malalaking mga rally? After na mag-resign si BP Sara dyan sa DepEd. Hindi nyo alam. Akala nyo, pag nag-resign si BP Sara, tatahimik ang mga tao. Ang hindi nyo alam, pag nag-resign na si BP Sara, yun ay hudyat na siya ay oposisyon na. Siya na ang pinuno ng oposisyon. Bakit ka nakikialam? Bakit hindi yung presidente mo pag-resignin mo nang tumahimik ang Pilipinas? Bakit hindi yung presidente mo pag-resignin mo nang maganda ng patakbo ng Pilipinas? Okay. Ito po ang katotohanang sinabi ni Attorney Sal Panelo. Ayan. Ang naniniwala daw po, ang taong seryoso sa biro ni PRRD ay mga tanga. Hindi po ako nagsabi niya, si Attorney Panelo. Ang naniniwala na sineseryoso yung biro ni PRRD na ipapakatay niya yung 15 senador para lamang manalo yung kanyang mga senatoriables ay mga tanga. Isa-isahin po natin yung mga tanga, yung mga congressman. Hindi ako nagsabi nito si Attorney Panelo Yung mga congressman na nananawagan sa NBI na imbestigahan. Alam niyo po, sa NBI po sila 'di ba sa NBI? Okay. Ito po, isa pa, ito si Barry Gutierrez. Ito sabi ni Barry Gutierrez. Pupusta ako. Reaction ni Barry Gutierrez Ano daw yung depensa? Pupusta ako na magiging depensa na naman dito ay joke lang. Hindi na dapat pagbigyan ng ganyang palusot. Okay. Ang magiging depensa daw ni Pangulong Duterte, pag sinampahan siya ng reklamo, ngayong sinampahan pala siya ng reklamo ng CIDG, ay joke lang.
Barry Gutierrez, isa ka sa sinasabi ni, eto, direkta ko na sasabihin sa'yo, yung pinaparating ni Atty. Sal Panelo, isa kang tanga. Hindi po magiging depensa yung joke lang. Ha? Hindi po gagawing depensa yan ni Tatay Digong, yung joke lang. Siya ay nagbibiro lang. Dahil talaga namang nagbibiro lang siya. Napanood namin lahat nagtatawanan. Lahat. Barry Gutierrez, nagtatawanan nung sinabi yan ni Tatay Digong. At yung paraan ni Tatay Digong, hindi seryoso. Yung paraan mismo ni Tatay Digong, nagpapatawa siya. Ang tanong ko sa inyo, kayong mga sinabihan ni Atty. Panelo na tanga, lalahatin ko na kayo. Kinakailangan ba ngayon na tuwing magjo-joke si Tatay Digong, uunahan niya, o eto joke lang to para maunawaan ninyo? Sa tingin nyo seryoso, si Tatay Digong na sinabi niya na para kami manalo, patay na natin 15 senador. Sa tingin nyo seryoso talaga yun? At kinakailangan ang depensa, sabi ni Barry, pupusta ako. Ang magiging depensa na naman dito ay joke lang. Hindi na dapat pagbigyan ng ganyang palusot. Hindi po palusot yan. Hindi nagpapalusot. Anak ng tinapay naman, Palusot ba yan sa tingin nyo? Barry, talaga seryoso ka? Pag sinabi ni Tatay Digong na 15 senador ang papatay niya, makapasok lang yung kanyang team, sineryoso mo yun? Aatakihin ka sa puso niyan, Barry. Lahat pala siniseryoso mo. Okay. Good news naman po. Panay. Alam niyo po, ang good news dyan, wala na po silang maibato. Wala na silang maibato sa Team Suka. Ayaw nilang ulitin yung Suka ulit Wala na silang maibato kay Duterte. Binato na nila yung mamamatay tao. Binato na nila na demonyo yung mga Duterte. Binato na nila ng Lord of all drug lords. Binato na nila na siya yung Pogo King. Lahat na po binato. Very popular pa rin. Pinagkakaguluhan pa rin. Wala na pong maibato. Nakakaawa po. Wala nang maipagmalaking proyekto. May nabanggit na po ba si BBM na pinagmamalaki? Wala na pong maipagmalaking proyekto, wala na rin pong maipangako dahil wala nang maniniwala sa pangako niya. Pati po, pagbatikos kay Duterte, nasagad na rin sila. Kaya pag nagjo-joke po, lahat po ngayon, lahat ng joke ni Tatay Digong, papatulan na po nila. Wala na pong masabi. Wala na maging issue. Hindi naman sila pwedeng mangako. Meron pala. Meron po pala nangako. May nagtangkang nangako. Ito po. Alam nyo po, ito kawawa naman tong senador na to kasi bagito to Bagito tong senador na to. Kaya po, kinakailangan niyang mangako dahil hindi pa po siya naging senador kahit kailan. Kaya kinakailangan niya pong mangako. Isusulong daw po ng bagitong senador. Ngayon pa lang po magiging senador. Kaya pagbigyan nyo na. Kaya nangangako po ng isang programa. Isusulong niya na magkaroon ng 14-month pay. Ang pangalan po ng bagitong senador ay Tito Soto. Alam nyo, wag nyo po kaming paandaran, no? Tito Soto, napakatanda mo ng senador. Pabalik-balik ka na lang sa senador. Meron ka pa rin na ipapangako? Talaga? Ano ba naman yan? Batang-bata Wala pa pong, hindi pa po nakakapaglingkod sa Senado. Pag nanalo daw siya, ipinapangako niya.
na isa sa batas niya yung 14-month pay para daw po pambayad sa tuition. O kayong mga matatanda ng senador, buti pa tong batang senador na nangangako ng bago yan. No? Hindi pa po nakakatungtong na Senado. Bagitong-bagito. Anak ng tinapay o. Alam niyo po, pag ganyan na kayo katanda sa Senado, pabalik-balik na lang kayo. Hindi na po uso yung nangangako kayo ng gagawin. Dapat po, sinasabi nyo, eto ang aking mga nagawa bilang senador. Kung ako po ay papalarin pa, mas marami pa. Pucha, parang bagito kung pag ako ibinoto nyo. Hindi mo naisip yan noong araw? Ilang beses ka na bang binoto? Ikaw na yata pinakamatagal sa Senado, Tito Soto. Lahat ng kasabayan mo, retirado na. At hindi ka pa, ang masaklap niya, naging Senate President ka pa. Tapos mangangako ka ng mga ganyang pangako, anak ng tinapay na. Bakit hindi mo yan ginawa noon? Ang tagal mo ng Senado. Di ba? Kaya wala tayong pwede nang ipangako dahil ang tatanda na natin sa Senado, hindi na tayo paniniwalaan. No? Kaya ang Diyos ko naman, Tito Soto, paandaran mo pa kami ng pangako, ang tagal mo ng senador. May naiisip ka palang ikabubuti ng kalagayan ng mga Pilipino. Dapat ginawa mo na noong araw pa. Okay, at ito pa po. Sana ba yun? Meron pa rito eh. Binanata, buti pa to si Aling Weng eh. Ano po ang banat ngayon ni Rowena Guanzon? Hindi po natin kakampi to ha. Nililinaw ko lang kasi iba nalalabuan sa atin. Boss Badungbit ka naniniwala kay Rowena Guanzon. Hindi po natin to ka-ano-ano. In fact, kalaban po natin to si Rowena Guanzon. Sabi po ni Rowena Guanzon, kaysa magyaw-yaw sa stage, ba't na lang ipaliwanag, ba't di nagtupad ang budol na 20 pesos na bigas na pangako? Yan ang tanong sa'yo. Kaysa anong sabi niya? Magyaw-yaw sa stage. Ha? Kaysa magyaw-yaw, bakit hindi mo na lang ipaliwanag kung bakit walang 20 pesos na bigas? Alam niyo po, sinagot si Rowena Guanzon ng mga fans ni BBM, mga supporter ni BBM. Nakakatawa po. Ang sagot, ito po ang sagot. Oh. Ang tanong, kakain ka ba ng 20 pesos na bigas? Rowena Guanzon? Anak ng pupang utak yan, no? No? Pasensyahan nyo na po si Tito Soto. Ngayon lang po nangako yan dahil ano po yan eh. Siya po ay bagito. Ngayon pa lang tumatakbo kaya ang pangako niya ganyan. Okay, punta na po tayo rito sa matunay na balita. May paparinig lang po tayo siyempre. Ito po sa NBI ha. Hindi naman siguro tayo iaano nito. Hindi naman natin kalaban tong NBI. Natatandaan nyo po, wala pong CIDG involved dito. No? Yung mga congressman kahapon po, nananawagan sila, imbestigan. Kahapon ba o kanina? Maghapon. Nananawagan po sila na sana imbestigahan ng NBI itong joke ni Tatay Digong. Kasi nagjo-joke eh. Galit kami pag nagjo-joke. Seryoso kami. Bakit kayo nagjo-joke? Ha? Pag kami seryoso, dapat walang joke-joke. O, yun po ang kinagagalit nila eh. Oh. Bawal na mag-joke ngayon. Baka makontem pa. O usapan po. Bukas. Eto lang, no? May mga nagbabanta na di umano ng mga congressman
na makokontempo yung mga hindi dumalo. Ang tanong, atin ba bukas? Atin ba bukas yung mga hindi dumalo? Yun muna ang pag-isipan nyo. Alam nyo, nung araw, kagagawan nyo rin yung mga congressman eh. Dati, pag na-contempt ka nung mga unang panahon, parang antindi ng parusa yung contempt, no? Pero ngayon po, dahil 2-5 po yung pagko-contempt ninyo, wala na pong takot sa contempt eh. Di po ba? Hindi na sila natatakot sa contempt eh. Ang tanong, yun po bang ipapakontempt nyo bukas dadalo? Tanong lang po kasi hindi ko rin alam eh. Tinanong ko si Attorney Trixie kung dadalo ba sila eh. 'Di ba nung sampa po na reklamo sila Bebot Alvarez. Diyan po sa may ombudsman si Congressman Alvarez. Tinanong ko si Attorney Trixie, 'di ba naroon sila? Kung dadalo ba sila? Hindi po sinabi kung dadalo o hindi dadalo. Titignan pa daw nila. Kaya bago nyo makontempt, padaluhin nyo muna. Pag hindi dumalo, paano yan? Eto po, bigay ko lang po yung yung kung bakit po nagsalita tong si NBI Ang sabi po kasi, gusto ng mga congressman, particular si Alonto Adjong at saka sino ba yung Kunggun na paimbestigahan na sa NBI yung joke. Joke po yun, ipaimbestigahan. Ito po ang sagot ng NBI director. Hindi po, ang pagkakalam ko, dating judge to eh. Kaya may alam po talaga to sa batas. Lahat po ng NBI, alam niyo po ba lahat ng NBI agent mga abogado? Pero ang pagkakaiba nitong NBI director natin, judge pa po to, kaya talaga maalam sa batas. Pakinggan po natin ang sinabi sa mga sinasabi ni Attorney Panelo na tangi dahil siniseryoso yung joke. Ito po ang sinabi. Teka muna, may mas maganda pa palang termino dyan si Panelo eh. Ang sinabi po ni Panelo, ludicrous. Ludicrous daw po. So, tinignan ko yung meaning ng ludicrous. Katawa-tawa. Yung naniniwala po na sumiseryoso po sa joke ni Tatay Digong na magpapategi siya ng 15 senador ay katawa-tawa. Ito po, pakinggan po natin si NBI Director. Administration, nung si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, na pagkasinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabite yun ng ating mga mamamayan. No? But then, okay. Yung mga bukang bibig daw po na patayan, papapatay, kinakagat daw po yan ng mamamayan nung panahon ni Duterte. Yun yung basis niya, no? Sinasabi po ni NBI na napaka-normal lang po yan na sinasabi ni Tatay Digong kasi bentang-benta yan, kanya nga. Kinakagat ng mga nung panahon ni Duterte. Yan yan yung tuntungan niya. Kaya yan po ay normal na salitaan nung panahon ni Duterte. Okay. Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin, no? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Alam nyo, ang binantaan 15 senador, hindi natin malaman kung sino to sa sitting senators
o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. May mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung kung kay VP Sara naman po. Okay. Di ba? Ito po yung sinasabi niya, ikaw naman Congressman Adjong, hindi naman ikaw yung pinagbabantaan. Di ba? Ang ganda po ng sinabi. Kayong mga congressman, ikaw, ang tinukoy pa si Congressman Adjong, hindi naman kayo yung pinagbabantaan. Bakit kayo yung nagpupursige na magreklamo sa amin na paimbestigahan si Tatay Digong? Dapat yung mga senador na sa tingin nila na sila yung pinagbabantaan. Di barado po kayo. Tama naman. No? Bakit po kayo ang kinakailangan hindi naman po kayo yung pinagbantaan? Ang pinagbantaan po kung sa tingin ninyo banta talaga yun, ang linaw po 15 senador. Maganda po yung punto ng NBI. Kung meron pong dapat magreklamo, hindi yung mga congressman. Ulitin ko po, kung meron pong dapat magreklamo, hindi po yung mga congressman. Sino po? Di yung pinagbantaang senador, kung sa tingin ninyo ay seryoso to at hindi to biro, sinasabi na nga, pati nga NBI, sinasabi na. Ganyan naman yan si Duterte, mahilig talaga magbiro yan noon pa. Sino po ang dapat magreklamo? Yung mga senador. Patutunayan nila na sila ay hindi binibiro ni Duterte. Pinagtangkaan talaga yung buhay. Alam niyo po yun? Kinakailangan nyo munang establish na yung ginawa ni Duterte ay pagbabanta sa buhay ng mga senador at hindi yan biro. At ikalawa, dapat yung concern. Kumbaga, ang parang sinasabi, wag ka namang masasaktan, Congressman Adjong. Yun yung sinabi ni no? Pero ka lang meron ka lang nakikisaw-saw ka lang Wala kang say dito. Pwede namin pag-isipan yan kung isa sa mga senador sa tingin niya siya yung pinagbabantaan. Isa dun sa 15 senador. Mena Miloso po. Di po ba alam mo naman mga pro mga anti-Duterte na mga press, mga media. Tinanong pa di po ba pumapil inimbestigahan ninyo si Sara Duterte sa kanyang pagbabanta? Ito po ang sagot ng NBI pa rin. Nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at kawi na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po sila kaibahan po nito? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng... nagsabi na po. Iba na po yung ibahin po natin yun Yung kay BP Sara. Sabi ni BP Sara, no joke, no joke. Pero syempre, iba rin ang atake natin dyan. Sabi po ng head, ng pinuno ng NBI, obviously, nagjo-joke si Tatay Digong. Obvious po na nagjo-joke siya. At ito po ay sinabi niya sa political rally. At nagtawanan po yung mga tao. Ibig sabihin, nasakyan nila yung joke.
Nagtawanan eh. Mahirap po yun patunayan na yung patawa ngayon ay totoo na pag Duterte na gano. Meron pa po silang sinasabi na bakit yung mga nag-joke, meron daw teacher no na nag-joke kay Duterte na magbibigay siya ng 50 million para kung sino makakapatay kay Duterte. Bakit komedyante ba? Komedyante ba yun? Okay. Komedyante ba yung teacher na yon para magbiro siya ng ganun? Pagtatangka sa buhay ng Pangulo yun eh. Pero in fairness po, nakalaya naman na yung teacher na yun. Hindi po pinag-initan niya ni Duterte. Ayun po yun. Alam niyan, joke-joke lang din yun eh. Okay, punta na po tayo rito. Ngayon, dahil hindi po sila umubra sa NBI, pasok ngayon si Torre. Si Torre kasi ubra lahat eh. Yan po yung pagkakaiba. Ngayon, bakit pumasok si Torre? Tandaan nyo, nagsimula yan, NBI po ang gusto nilang mag-imbestiga. Nung sinabi ng NBI, kayo naman oh, una, hindi naman kayo yung pinagbantaan. Very basic nga naman po yun. Di ba? Bakit po kayo ang gusto nyo magpa-imbestiga? Hindi naman kayong pinagbantaan. Kung totoo nga may pinagbantaan, yung mga pinagbantaan nga hindi nagpapa-imbestiga eh. Tapos, papasok kayo para makikisaw-saw kayo, tapos kayo pa yung matapang na magsabi na imbestigahan yan. Nung hindi po sila pinansin ng NBI, dahil sabi ng NBI, kayo naman, alam nyo naman joke-joke lang yan eh. Alam nyo naman na si Pangulong Duterte, nariyan ba si KPL? KPL, alam nyo naman na si Pangulong Duterte ay mahilig magpatawa. Tsaka wala kayong karapatan. Sabi ng NBI. Kung meron pong magpapaimbestiga sa amin, dapat po yung concern. O dahil tablado sila sa NBI, sino pa po? Para hindi po sila mapahiya, nakakahiya po eh. Pag lumipas po ngayong taon na to, ngayong araw, actually yan na yung topic ko kanina eh. Yari kayo sa akin mamaya. Barado, pahiya kayo mga congressman sa NBI. Kaysa po mapahiya sila, ang tagapagligtas nila, si General Torre, to the rescue. Diba? To the rescue po. Si General Torre, putya, may kakasuhan ba? May sasambahan ba na reklamo? Sampahan na natin na reklamo na yan. O kaya po nagsampa po na reklamo si General Torre. Dito po, no? Ano po yung isinampang reklamo? Mahirap pala magbiro pag si Torre ang kaharap mo. Mahirap pala magbiro pag walang pumatol sa biro mo na iba. Yari ka kay Torre. Ito po ang sinabi, no? Just in. Kanina pa to. CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition and unlawful utterances complaint against former President Rodrigo Duterte at DOJ. The complaint stems from the statement of Duterte supposedly threatening the lives of 15 unnamed senators. Tignan nyo po. Nag-file po ng inciting to sedition at unlawful utterances. Ang joke pala ngayon, unlawful na. Mahirap pala mga magbiro. Unlawful utterances pala. Utterances. Utterances. Anak ng pupa, oh. Hay nako. Parang minsan nakaka-ob-ob po, no? Makinig, no? Gustong-gusto po nilang banatan si Pangulong Duterte.
Pero dahil hindi na po epektibo yung paulit-ulit nila na Lord of all drug lords, Pogo lords, EJ King, EJK. O nga pala, no? Bakit po tahimik na yung mga bataan ng ICC? Oy, yung mga 2-5 kung banggitin yung ICC, bakit po tahimik kayo? Takot kayo kay Donald Trump? Takot kayo kay Donald Trump sa sinabi ni Donald Trump, na hindi lang po yung ICC member, pinarusahan po ni Donald Trump, lahat po ng opisyal ng ICC. Pinarusahan po ni Donald Trump, nakapris lahat ng pag-aari nila. Lahat, bawal silang mag-travel, at saka yung pag-aari-ari nila kahit personal, nakapris lahat. Dagdag pa ni Donald Trump, lahat po na nakikipagtulungan sa investigasyon, investigasyon ng ICC ay paparusahan din. Ipe-press din yung asset, hindi ban na rin kayo sa pagta-travel sa US. Nabanggit pa ba nila Laila de Lima ICC? Oy, ano na? Yung tumatakbong mayor ng Caloocan, mukhang tahimik na kayo sa ICC. Kala nyo. May pa ICC pa kayo nalalaman, Magsisisi kayo ngayon. Balik na tayo rito. Believe din ako kay General Torre, no? Maski po alam ng lahat na biro na, kakasuhan. Ang tanong ko lang, General Torre, wala na ba tayong mga kriminal talaga ngayon? Wala na bang mga rapists? Wala na ba tayong mga holdupper, kidnapper, carnapper? Wala na po ba mga drug lords na pwedeng makasuhan? Bakit po parang nakatutok na tayo, solid Duterte na lang po yung kinakasuhan natin? Nga pala, nakita ko kanina si Kapitan Dado tsaka si General Torre nagkaharap po sa DOJ. Pareho po nanumpado. Kita na naman si Dado. Inano ni Dado binidyo niya . Dami na naman nanonood kay Kapitan Dado. Yan, so subaybayan rin natin yan. Ang dami po, no? Panay Duterte supporter, panay Duterte po, lahat po na may ugnayan sa Duterte, sangkatutak po ang kaso. Ang tanong, wala na ba talagang mga kriminal sa Pilipinas? Panay Duterte na lang ang naririnig namin kinakasuhan? Pati yung mga Makabayan Black, hindi na binabanggit yung ICC. Takot ba kayo ma-press yung mga asset nyo lahat? Takot ba kayo hindi makapunta ng Amerika? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ayan. Ngayon po,